Dako tayo dyan sa may bahagi po ng Palasyo Malacanang si Pangulong Marcos. Suportado raw itong hiling na ibalik ang mahigit sa 40 billion pesos na pondo ng Public Works and Highways Department para yan sa completion ng hanggang sa 10,000 mga proyekto. Ang Kamara naman, nais daw ituloy ang Bicameral Conference Committee sa kabilahuyan ng anunsyo na postponement. Iyan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bomboana Lee Soberano. Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hiling ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na ibalik ang tinapyas na pondo ng ahensya na nasa 45 billion pesos dahil sa pagbaba ng construction materials price data. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, batid ng Pangulong Marcos ang hiling ni Dizon. Kaya't na ibalik itong 45 billion pesos na tinapyas. Tugon ito ni Castro matapos tanungin kung nakonsulta ang Pangulo sa ginawang last-minute appeal ni Secretary Dizon sa BICAM na iginiit na ang pangangailangan ng pondo upang maisakatuparan ang mga nasa 10,000 mga proyektong pang-infrastruktura. Ayon sa palasyo na ipabatid sa Pangulo ang sitwasyon ng Department of Public Works and Highways. Nilinaw rin na ang hiling ng DPWH ay kaugnay sa kasulukuyang galaw ng presyo ng construction materials. Paglilinaw pa ni Castro na ang hiniling lamang ng DPWH ay maibalik ang pondong tinapyas ng Senado at hindi ang mga alokasyong nauna nang tinanggal matapos ipag-utos ng Pangulong Marcos ang sweeping review sa budget. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio. Yusek, good afternoon. Just want to get a comment lang kung may comment si Presidente sa ginawang last-minute appeal ni DPWH Secretary Dizon sa BICAM kahapon. Hiling kasi niya na ibalik daw yung 54 billion na binawas sa budget ng agency. Ang reason po ay ang pagbaba ng construction materials sa price data. Alam po ba ito ni Presidente? Nakonsulta po ba siya ni Secretary Dizon? Opo, kung tutusin po, mayroon po request na budget na po ang DPWH at nagkataon po na itong budget na po ito ay binawasan po ng, sa Senado. So yun po ang hiling po ay hindi po matutupad at mai-implement yung halos 10,000 projects kapag binawasan pa po nila yung budget na hinihiling ng DPWH. Samantala, tiniyak naman ni House Appropriations Chairman Micaela Swansing na handa ang 11-member ng House Bicameral Conference Committee na ituloy ang BICAM deliberation ngayong araw dito sa PICC matapos nga inanunsyo ni Senator Sherwin Gatchalian na postponed ang BICAM. Pero ayon kay Swansing, inayos nila ang session calendar upang masunod ang timeline kung saan target na maratipira ang ng Kamara at Senado ang 2026 General Appropriations Bill ang BICAM report bago ang December 22. Ayon kay Swansing, mahalagang mapag-usapan ang lahat ng budget items dahil may mga ahensya pang tinatalakay ang kani-kanilang pondo. Bawat araw niya ay kritikal upang matapos ang pambansang budget sa tamang panahon. Nilinaw rin niya na hindi ito deadlock dahil may patuloy na pag-uusap ang Senado, Kongreso at maging ang Department of Public Works and Highways. Kinilala ng mga ito na may mga proyektong may overpriced items batay sa paunang estimate ng ahensya at layo ng BICAM na alisin ang mga ito. Kahapon, pinagdebatihan ng Kamara at Senado ang hiling ng DPWH na i-restore ang pondo na nasa mahigit 45 billion pesos para sa mahigit 10,000 na mga proyekto. Nais kasi ng Senado na kanilang kukonsultahin din mismo si Secretary Dizon. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Micaela Swansing, ang chairman ng House Appropriations Committee. We recognize that there are overpriced items as initially estimated by the DPWH. At lahat din po, meron din pong paninindigan na gusto natin natanggalin yung overpriced na bahagi na nakapaloob doon sa mga estimates ng mga proyekto. So, doon po gusto kong klaruhin. Malinaw po yun. Aligned po ang lahat na gusto nating tanggalin yung overpriced na parte noong mga estimates sa mga project sa DPWH. Ngayon po, ang tanong kasi, what is the best way forward? What is the best way to go about this? Nandun po siguro tayo sa application. Binanggit po ni Secretary Vince kahapon na isa sa mga pinakamalalaking posibilidad ay maging unimplementable po yung project. Ibig sabihin po, imbis na pakipnabangan na po ng ating mga kababayan, ang mangyayari po, hindi po mai-implement yung project. So,
siguro po, quinantify naman po natin kahapon, 9,900 projects affected with a total amount of 406 billion pesos. Sa kabila ng postponement, inihayag ni Sonsing na hindi sila nakaramdam ng pagkadismaya sa pagpapaliban ng Bicameral Conference Committee ngayong araw. Gayunman, iginiit nito na bukas anya ang Kongreso sa patuloy na pakikipag-usap sa Senado. Ayon pa kay Sonsing, sa panig ng Kamara, nais nila magtuloy-tuloy ang talakayan, lalo at kailangang ihanda ito ng technical team kung saan target matapos ang BICAM report at enrolled bill bago ang December 22. Dagdag pa ni Sonsing, mahalaga ang bawat araw. Kumpiyansa naman si Sonsing na hindi mauuwi sa reenacted budget ang 2026 national budget at tiniyak na magtatrabaho ng doble ang Kongreso hanggang sa December 22. Apelan niya sa Senado, panatilihing bukas ang linya ng komunikasyon upang matapos ang budget sa tamang panahon. Muli si Representative Micaela Sonsing. From a practical perspective, na kailangan po namin ng oras para tapusin at most especially puliduhin talaga. Make sure it's reviewed, all the items are cleared, di ba po, and verified. So yun po sana, it's taking time away from the crucial step of finishing and verifying and reviewing the enrolled bill in the BICAM report. Are you still confident na hindi po magkakaroon ng reenacted? Yes, I'm still very confident. I always say that as much as possible, we want to make sure we don't have a reenacted budget. So we will work doubly hard between now and December 22, the initial. If need be, we may need to push a little bit, but the goal is for it not to cross into the next calendar year. Ayaw po Si Representative Micaela Sonsing, Bombo Genesis, hanggang sa mga oras na ito, nandito pa rin ang mga miyembro ng House BICAM Committee dito sa PICC at naghihintay sa mga senador na baka pumunta dito at para simulan ulit itong BICAM o mag-resume itong bicameral conference. Pero sa ngayon, ayon kay Representative Sonsing, maghihintay sila ng maghihigit isang oras. Anya, malapit lang naman ang Senado dito sa PICC. Live mula Bomboan? dito sa Yes, Bombo Genesis. Sa House contingent, wala namang nakikitang friction sa pagitan nitong mga miyembro ng House. Wala naman sa ngayon, no, Bombo Genesis. Pero nga, yun nga lang, no, ang postponement ay inanunsyo ni Senator Sherwin Gatchalian. Pero ang Kamara handang-handa ituloy itong BICAM ngayong araw dahil nga sa naiipit na yung oras, Bombo Genesis, kasi target nalaga nila by December 22 ay magkakaroon na ng BICAM report at may magkakaroon na rin ng itong enrolled bill dahil nga sa ang target din na malagdaan ito ni Pangulong Marcos bago magtapos ang taon. So ngayon, sabi niya, kung nakaramdam sila ng medyo hindi, yung medyo masama daw yung sama ng loob, wala naman daw silang sama ng loob. Anya, professional naman daw ang mga House members, Bombo Genesis. Kaya nga, ang sabi nila, ang pakiusap lamang nila na talagang ituloy-tuloy itong BICAM para nga matapos na itong pantalakay sa 2026 proposed national budget. Okay. Maraming salamat, Bomboan. Ingat ka dyan. Live mula dito sa PICC, Bombo Anali, Montaño Soberano, nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.